Linggo na lang yan, 2 linggo. Diyos ko po, malapit na, malapit na. And of course, bago tayo tuloy magpaalam, reminder, public service reminder ha. Dito, para sa Rizal High School, Class of 1979. Yan. O, imagine nyo na lang kung ilang taon na sila, 1979. Rizal High School Class of 1979. Meron kayong Pearl Reunion 46th Anniversary. Wow, kita niyo yan ha. O, 46 na sila. O, ilang taon ba ang ginugugol mo kapag nag-high school ka, elementary? O, roughly ganun. O, bahala na kayo mag-compute ha. Pero ika nga, Pearl Reunion 46th Anniversary, December 13th, para po sa Rizal High School Class of 1979. Ayan. Happy reunion sa inyo ha. December 13th, malapit na. Oh, ang pagbati rin galing yan galing yan kay Boy George. Oh, kay Boy George, kay Georgina Boy George Seminiano, ang muse ng Class of 1979. Tama ba ako doon? Anyway, sige. Happy anniversary. Sige, paghandaan nyo pong mabuti ha. Anyway, dito tayo sa mga nagpapasalamat na tayo dito sa ating mga nakaagapay sa edisyong ito ng programang Bangon Bayang Mahal. Sa ating mga hagang bumangon team, sa technical side, sila Rolly Bumatayo, Van Malilin. Tatanungin ko nga si Rolly, anong reaction niya doon sa yung ba yun? Wellness leave. Kailangan daw niya kasi yung wellness leave eh. Well, maraming salamat Rolly Bumatayo at Van Malilin. Thank you very much. Di ba? Lahat naman tayo kailangan ng wellness leave, hindi lang si Rolly. Yan. And of course, sa ating production side, Al Corpus, ang ating producer, ang ating executive producer, si Miss Jam Season. Ako naman ang inyong lingkod, Ray Sampang, at ito ang programang Bangon Bayang Mahal. Ang tabayan na naman ng mga balita ay atid po sa inyo ni Miss Joy Gabrido mula sa PBS News Division. Always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM. Philippine Standard Time, 8:56. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. aminadong namimiss ang tulog na hindi anya nakukumpleto magmula ng maging presidente. Ang detalye alamin natin sa ulat ni Alvin Baltazar. Radyo Pilipinas Report. Minado si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hirap siyang makabuo ng tulog na nais niya sanang gawin, subalit hindi magawa. Sa pagpapatuloy ng podcast ng Pangulo, natanong kasi kung ano ang hindi na niya gaanong nagagawa magmula nang siya ay maging Pangulo ng bansa. Sagot dito ng punong ekutibo, tulog. Na ay hirap niyang gawin, gayong kahit tapos na ang kanyang mga aktibidad ay may kailangan pa ding basahin bilang preparasyon sa mga nakalinyang aktibidad sa kinabukasan. Late na din niya natatapos ang kanyang trabaho, sabi ng Pangulo. Dagdag ng Chief Executive na kung makatulog man siya ay mababaw ito dahil na din sa dami ng iniisip, kaya't sa kaunting ingay lang o kagatan lamok ay gising na agad siya at hirap na uling makatulog. Dito na niya papasok muli sa kanyang isip ang mga dapat gawing trabaho. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mahirap buuhin yung tulog. Dahil siya, kuminsan matatapos ka ng late. Pero kahit na matapos ka ng late, mayroon pang counting gagawin, may kailangan kang basahin para mag-ready sa the next day. Tapos dahil marami kang masyadong iniisip, pagka nagising ka, may some noise or something, o kinagat ka ng lamok or whatever, paggising mo, ang hirap nang bumalik sa tulog kasi papasok na naman sa isip mo yung mga kailangan gawin.
Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Department of Finance o DOF kinatuwa ang lumalakas na labor market ng bansa. Si Melanie Valdos Reyes sa kanyang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Welcome kay Finance Secretary Frederico ang tumitibay na kondisyon ng labor market sa bansa matapos tumaas ang bilang ng mga Pilipinong may formal na trabaho noong Oktubre 2025. Batay sa datos, umaabot sa 48.62 million ang employed Filipinos noong October, katumbas ng 5.6% na pagtaas mula sa 46.05 million noong nakaraang quarter. Ayon sa October 2025 Labor Force Survey, higit sa kalahati ng mga trabaho o 64.2% ang wage and salary workers. Ayon kay Go, magsisilbing inspirasyon ang balita dahil ipinapakita nito ang patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na makalikha ng dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino at patatagin ang ekonomiya. Bilang tugon sa pagdami ng bagyo sa huling bahagi ng taon, pinalawak ng pamahalaan ang job facilitation at emergency employment programs upang tulungan ang mga manggagawang naapektuhan ng kalamidad at mapalakas ang partisipasyon sa local na labor market. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mas pinaigting na proteksyon para sa mga bakwit itinutulak sa Kamara. Mula sa mababang kapulungan, may balita si Kathleen Forbes. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Umapela si Akbayan Party List Representative Dada Hiram Ismula sa kanyang mga kapwa mambabatas na agad ipasa ang House Bill 5703 o Bakwit Welfare Bill na layong palakasin ng proteksyon para sa mga internally displaced persons o IDPs, lalo na ang kababaihan at kabataan. Ayon kay Ismula, dapat ratuhing pangunahing usapin sa karapatang pantao ang kalagayan ng mga bakwit, lalo na sa isang bansang madalas dumanas ng natural at human-induced disasters. Binigyan din niya na hindi dapat maging permanenteng kapalaran ang vulnerability at panganib para sa mga Pilipino na pipilitang lumikas. Kabilang na dito ang gender-based violence at exploitation na kinakaharap ng mga kababaihan at batang babae sa mga pansamantalang evacuation sites. Batay sa datos ng UNHCR, tinatayang 134,000 ang IDPs at 129,000 naman yung status individuals sa bansa na karamihan ay nasa Southern Mindanao. Sa pamamagitan ng panukala ay magagarantiya niya ang kanilang right to shelter, right to health at right to return sa kanilang mga tahanan. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Milyon-milyong halaga ng tulong pinansyal ng pamahalang lungsod ng Maynila para sa marginalized sector ipamamahagi ngayong araw. Si Lawrence Tanhoco sa detalye ng balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sinimulan ngayong araw, ika-11 ng Disyembre ng pamahalang lungsod ng Maynila ang pamahagi ng mahigit 243 million pesos na tulong pinansyal para sa mga persons with disability, solo parents at mga senior citizen na nakalista sa DSWD. Aabot sa mahigit 56,000 na PWD ang makatatanggap ng tig 500 pesos kada buwan para sa buwan ng Hulyo at Agosto taong 2025, habang mahigit 30,000 solo parent naman ang kabilang sa benepisyo. Mayroon ding halos 172 milyon na inilaan para naman sa higit 28,000 senior citizens sa lungsod. Ang pamahagi ay sinagawa sa iba't ibang distrito o isasagawa sa iba't ibang distrito mula December 11 hanggang 13 sa mga tinakdang paaralan at pasilidad ng lungsod. Layunin ng ayuda na maibsan ng gastusing pang-araw-araw ng mga benepisyaryo. Ayon kay Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, isinakatuparan ng distribusyon matapos makabawi ang pondo ang pamahalaang lungsod ng Maynila. Mula dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At sa pinakahuling balita, opisyal at driver ng Land Transportation Office o LTO Region 11 pinagpapaliwanag kasunod ng nag-viral na video ng pagbangga sa Digos City. May ulat tungkol dyan si Mary Ann Bastasa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Iniimbestigahan na ng Land Transportation Office ang hepe ng Regional Law Enforcement Section sa LTO Region 11 at ang deputized agent na driver ng LTO Mobile matapos ang viral ng banggaan sa Davao City. Sa video may kitang bumangga ang LTO Mobile sa likurang kanang bahagi ng isang Suzuki Canopy habang nagka-counterflow sa Barangay Bunawan. Inatasan na ni LTO Chief ASEC Marcos Lacanilao ang Intelligence and Investigation Division na magpalabas ng show cause order sa dalawang persons
personnel bilang bahagi ng investigasyon. Pinaharap ang mga ito sa isang Zoom hearing sa Biyernes, December 12. Inatasan din ng driver na ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat masampahan ng kasong reckless driving at kung bakit hindi dapat suspendihin o bawiin ang kanyang lisensya. Habang iniimbestigahan naman ay papatawan ng 70 araw na preventive suspension ang lisensya ng sangkot na driver. Mula sa LTO para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At yan ang mga balitang ating nakalap sa oras na ito. Ito si Joy Camarga Brido, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Once again, around the world,